mo. Ayan. And nag-record na May ulit letter. tayo. Ayan, okay na ata. Sige, I'll check. Live na kaya tayo sa group? Hmm. Ayun, we're live on the Facebook group on Copywriting Dojo Philippines. Ayan, nakuha na yung notification. So, let me just share this also. Ayan. So, hi everyone! Ayan, are you ready for Lynn's Kaizen? Join na kayo and then comment hashtag live if your team live and then hashtag replay if your team replay. So, padamihin pa natin yung mga nanonood kasi they've been waiting eh. Sorry guys, may technical difficulties. But, we're here na. Yay! Excited na ba kayo sa live ni Lynn? Sa Kaizen story niya. So, let's wait. Madami na yung viewers natin. Yan. Yay! Ayan guys, hashtag live if your team live and then hashtag replay if your team replay. Good evening, Jenny! And good evening, guys. And sorry sa delay, but we're here na. Ayan, dumadami na yung viewers natin, Lynn. Exciting. Siguro pag mga nasa 25 na yung viewers natin, we can start na. Good evening, Nick. Good evening kayo. Good evening, Lynn. Hashtag. Hashtag good evening, Lynn. Good And evening. yay! So, yan na, dumadami na. Good evening, Nick. Good evening, Dojo. Yes, we're excited. I can feel it. So, ayan, I think we can start na rin. Ayan. I mean, sabi, hi, Mommy Lynn. Si Kesh. Ayan, hi. So, ayan, we can Hello. start. Hi, Ayan. Kesh. So, yan, we can start our Kaizen na for today. It's our Kaizen number 46, and we have Lynn today, Lynn Martinez, our SaaS onboarding specialist copywriter. So, Lynn, introduce yourself to everyone. Hello, everyone. I'm Lynn here, alumni ng Copywriting Dojo. Batch 1 yata ako eh. Hindi, hindi. Yeah. Kasi ang tagal ko na sumali pero ngayon lang ako nag-active. So, batch 2018. Cute. Kaya din yung title ng late bloomer. Kasi ngayon lang, after 2018, ngayon mo lang nakuha yung groove mo, but you did it. Yes. Yay, galing mo. So, ayan. So, can you tell us more about your story? Like, we can start from your background and then we can end in your present situation with your wins. So, background story muna tayo. Yeah. Okay. I've been an IT professional for a long, long time. Siguro mga more than 15 years ako na uh, nasa IT. So I started with as a software engineer and then na-promote, naging business analyst, naging software quality assurance, and then naging project manager. Yun, medyo tumagal din ako as a project manager. So iba-ibang company, sumali ako sa mga sa mga IT companies, may mga international organizations. So very exciting actually yung aking IT career. Nakapag-work ako with various multinational or multiracial teams. So nagkaroon ako ng mga kasama sa team na foreigners.
Tapos yung last corporate job ko as senior IT project manager was with a British company. And pinadala kami sa London, yung buong team ko. Wow. So Wow, team yung mo. buong team ko pinadala sa London, mga anim Wow. kami. So buong team pinadala doon. Nag-work kami doon for several months. Wow. And ako, dalawa yung teams na hawak ko. Yung isa based sa London, yung isa based sa Ireland. So pabalik-balik ako. For 10 years, nag-work ako sa company na yan. Ayun, ang maganda sa kanya ay nakapag-travel ako sa Europe. So hindi lang sa UK. Ginamit ko na rin siya as opportunity para mag-explore ng continental Europe. So Wow. very exciting, and kaya lang very demanding din. Very demanding din siya. Oo, pero I don't regret having that kind of experience. Kaya lang nung last year ko doon, na-burnout ako nung nilipat ako. Nag-reorganize, nilipat ako sa ibang department. Nagkataon yung department na yon, parang sila yung pinakahuli before mag-release ng software. Testing team ang tawag sa kanila, software quality assurance. Kasi nga meron akong background sa software quality assurance. So, inassign ako doon mag-head ng quality assurance team, which is the testing team. Nagkataon na puro late lagi ang submission sa amin. So pag late na, inaabot ako ng madaling araw. Inaabot ako ng madaling araw para tapusin yung pag-test, yung mga ganon. Mm-mm. So, to the point na na-burnout ako, sabi ko hindi ko na kaya magpuyat-puyat ng yung laging nagpupuyat. So, ayun, nag-try ako na lumipat, kaya lang nag-fail yung paglipat ko kasi yung lilipatan ko sana na nag-resign bigla. So, Mm. ayun, nag-decide ako na sabi ko magbo-voluntary separation na ako kasi hindi ko na kaya yung na-burnout ako. Then for a long time, sabi ko, ayoko na mag-project manager. So, nung nag-freelance na ako, pa nga dumaan pa ako sa gusto ko mag-negosyo. So, nagnegosyo ako ng Yusana. Nabentahan ko pa kaya si Sensei eh. Nagbenta pa ako ng Yusana kay Sensei eh. Pero 2 years lang ako doon kasi parang hindi ko type yung, kasi parang hindi mo kontrolado yung parts ng business mo. So ayoko ng gano'n Mm. na hindi ko siya kontrolado. Parang hindi yung success ko ay dependent pa sa maraming tao. Gusto ko yung magde-determine ng success, yung effort ko. So, umalis na rin ako, nag-inactive ako doon. Although I still take the product kasi nga, maganda naman yung product ng design. And then, nag-volunteer ako sa NGO as writer. So, ako yung researcher writer nila. So, malaki din yung na-contribute ko doon. Safe Technology Philippines. So, ayun, ako yung gumagawa ng mga petition, mga letters to the senators, mga ganon tipo. So, at saka yun, ako yung nagmamanage ng community, parang ganon. Pero hindi ko nga nagagamit yung natutunan ko sa copywriting. So, although inner circle ako ng 2018, very enthusiastic ako. Talagang kinonsume ko lahat ng videos doon kasi talagang very hungry ako to learn about copywriting. Kaya lang, hindi ko siya na-apply kasi ang tamad ko gumawa ng exercise. So, hindi ko siya nagagamit sa kasi parang tinatamad akong gumawa ng exercise on my own. So, nung nag-offer si Sensei ng persuasive copywriting certification course, nag-decide ako na mag-join. Sabi ko, baka ito yung kailangan ko para ganahan ako. Kailangan yung may pressure na may deadline, di ba? Yung may deadline ka, may True. pressure para At saka so yun, nag-join ako doon and thankfully
for the first time, nakasulat ako ng copy. So from, 2018, no? Ngayon, 2023 na ako na magsulat ng copy. Kasi gawa ng exercise. Kailangan magsabit ng Sad ka. exercise. Oo. So talagang tinyaga ko kasi sabi ko, ayoko rin na forever ako na volunteer kasi wala namang bayad yun eh. Wala akong income, di ba? Sabi ko, kailangan ko na seryosohin ko na tong copywriting kasi para mayroon naman akong income. Wala akong income pag volunteer. Effective yung certification para ma-push ka gumawa ng first copy mo. Yes, oo. Tapos rin Galing. pala, nakakuha rin ako ng certification sa digital marketer nung pandemic kasi nag-offer sila ng free courses. In-offer nila yung courses nila for free. May bayan talaga yon pero parang since pandemic, parang tulong na lang sa mga tao. Nag-offer sila ng parang 1 month o 1 month yata na nilibre nila yung course. So talagang, pero tail end na nga nung nabalitaan ko eh, parang 1 week na lang matatapos na. So doon yata sa 1 week na yun, nakatatlong certification ako, nakakuha ako ng 3. So Mahilig ka ata sa may deadline. nakahabol ng 3. Oo. So medyo Eh, ayun, ako. So ayun, malaking bagay sa akin na nakasulat ako ng copy. Kasi pagka puro lang consume ng video, parang theory lang yung alam ko pero hindi ako sure kung kaya kong gumawa. Pero finally, nung nag-enroll ako sa Persuasive Copywriting Certification, nung nakagawa na ako ng copy, so nakagawa ako ng copy for email, copy for Facebook ad, or organic Facebook post, nakagawa ako ng sales page copy or landing page copy. So medyo lumakas na yung loob ko. Kaya ko pala. Although, diba at the end of the course, nire-review not at the end of the course, at the end of each lesson, nire-review ni Sensei yung output ng bawat participant. Hindi actually flattering yung aking review. Kasi kahit ako mismo napapagitan ako sa sulat ko. Sabi ko, ang pangit naman. Kasi nakikita ko yung output ng mga classmates ko eh. Ang gaganda ng output nila. As in, parang very light, very conversational. Whereas yung sa akin, parang corporate ang dating. Alam mo yung corporate speak ang dating niya. Parang dry na dry. Basta parang hindi siya talaga kaysa very stiff yung sulat ko. Even si Sensei, nung nagre-review siya, sabi niya, magaling ka maganda yung sulat mo in the sense na straight naman yung English mo or ang problema lang, yung tone niya masyadong, pa tawag mo doon, parang medyo formal siya, parang hindi siya, na parang, di ba sa gusto natin, ang dating natin, kausap natin yung audience natin. So parang conversational. That's why gusto nga ni Sensei basahin natin yung ating copy. Diba? Pag nasulat natin, gusto niya basahin natin. Para ma-sense mo kung ano ba siya, ano yung dating sa'yo. Parang may kausap ka ba? O parang you're talking to a wall? No. Pero may parts naman din na binigay si Sensei na nakuha ko daw. So may mga parts ako na nakuha ko daw yung tamang tono. So, pero siyempre, yung mga parts na kinriticize niya na kailangan ko i-improve, talagang tinandaan ko yun, nag-note down talaga ako kung ano yung kailangan ko i-improve para ma-improve ko siya. So, malaking bagay sa akin na may feedback ako doon sa ginawa ko. So, ayun, and then, after niyan, yun, nag, nag, kasi nung time ko, hindi pa masyadong parang hindi ako at a loss ako paano ako maghanap ng client. Pero ngayon, at swerte yung later batch ng dojo kasi tinuturo na talaga how to do freelancing, di ba? Pero yung time ko medyo nangangapa ako. So, nag-join ako ng freelancing group. Na yun nakatulong sa akin nakatulong paano ako maghanap ng client.
So doon ako natuto how to tapos I still considered myself as so parang after the dojo, 'di ba parang tingin ko kasi sa copywriting course ng dojo, generalist siya. You get to learn how to write copy for email, for Facebook ad, for landing page, for sales page. So parang sabi ni Sensei, he does not recommend na niche down ka in terms of skill, which I agree. Maganda rin na may exposure ka to iba't ibang klaseng kinds of copywriting. Pero on the other hand, may advantage din kung mag-focus ka on one. Pero nang isang tanda ko sa sinabi niya, that's why nag-decide ako na I want to focus on email. Kasi sinasabi ni Sensei, no, maiksi lang yung email. Maiksi lang yung copy na isusulat mo. Ayun ang gusto ko. Maiksi lang. Kasi pag sales page, di ba? Grabe. Haba-haba, di ba? Haba-haba ng isusulat mo. Sabi ko, ayoko ng ayoko Grabe. ng sales page. Gusto ko email. Email na lang maiiksi. Pero parang naka-spread out siya, di ba? Naka-spread out siya. So, that's why nag-design ako. Sabi ko, okay, kumbaga kung ang BS degree ko ay sa copywriting dojo, nag-decide ako na gusto ko mag-masteral degree sa sa email copywriting. So, nag-enroll din ako in another copywriting course. Email copywriting naman. Pero ang laking bagay sa akin na nag-umpisa ako sa copywriting dojo kasi yung basics or fundamentals of copywriting doon ko natutunan. Kasi may process nga siya eh. Marami kasi sa ngayon, mga bata, mga nag-AI, copywriting sila. Mm-mm. Pero may mga nakakausap ako na nag-AI, copywriting sila, pero they don't know the basics. So parang nahihirapan sila kasi how to write copy, doing it that way. Sabi ko, kasi kailangan mo ng fundamentals. Mahirap Mm-mm. gumamit ng AI na hindi mo alam ang fundamentals kasi Mm-mm. you need to instruct AI, di ba? Ikaw magbibigay ng prompt sa kanya. So parang assistant mo siya. So if you don't know the process, o sige, punta tayo sa hooks. Hooks muna ating titirahin. Kung hindi mo naman alam kung ano yung what makes a hook, a good hook, ano yung criteria mo, di ba? True. So tinuturo yan sa dojo. Paano ka mag-come up with headline na makakatch ng attention, may pattern interrupt, yung mga ganon, tinuturo yan sa dojo. Kasi ikaw magpa-prompt kay AI. So, ba, naglabas si AI, nag-generate siya ng 5 hooks for you. So, how do you decide kung alin dyan yung swak sa needs mo or sa purpose mo, di ba? Mm-mm. Or is it a good ba yung nag-generate ng AI if you don't know the Mm-mm. basics? So, mahihirapan ka. So, malaking bagay talaga ang fundamentals of learning the copywriting. So, para sa akin, aralin mo muna yung fundamentals before you even touch AI. And Mm-mm. make yourself write copy without needing AI. Ibig sabihin, pag nag-down yung internet, wala kang AI, kaya mong gumawa ng copy. So, yun ang gift na nakuha ko sa copywriting dojo. The fundamentals and the criteria of what a good copy looks like. So, yun ang nakatulong. So, finally, nakaano rin ako nakailang, kasi sa freelancing, ang natutunan ko, you have to have an offer. So, ginawa ko, nag-create ako ng offer. Pero, siyempre sa umpisa, sasabihin sa amin, maghanap ka ng market na tutulungan mo. So, nag-isip-isip ako noon, sabi ko, ano kayang market ang tutulungan ko? Kasi mahirap pag hindi ka nag-focus hindi ka nag-pick up ng industry na tutulungan mo. Mahirap. Kasi hindi ka makapag-specialize. Halimbawa, wala akong pipiliin na industry. Copywriter ako. So, parang sino itutulungan ko? Mga doktor ba ang tutulungan ko? Mga coaches ba? Or
mga small business owners or mga fitness, or yung Mm-mm. nagtuturo ba ng meditation, mahirap, parang hindi ka maka-focus. Not everybody can be your market, di ba? You have to have a market na specific sa kanila yung ino-offer mo. Because everybody cannot be your market. Di ba? Parang hindi ka naman pwede magbenta na ang target market mo ay lahat. Di ba? So you have to choose an industry na gusto mong tulungan. So yun, nung una pinili ko industry ay health. Health and wellness. Sabi ko kasi, nagkaroon kasi ako ng health challenge dati. Pero okay na, naka-recover na ako from that health challenge. So very conscious ako about health. So sabi ko, sige, gusto ko yung health and wellness. So doon sabi ko, sige, gusto ko maging copywriter sa health and wellness. So ganoon, gumawa ako ng offer ko na Pero naisip-isip ko, yung parang nahihirapan ako mag-stand out sa health and wellness. Parang, tsaka masyadong malawak. Tapos, natandaan ko yung shinare ni Sensei. Sensei, pasensya ka na, pero natandaan ko yung sinabi mo na maraming maraming scam sa health and wellness. Kasi may iba dyan na pangit naman talaga yung product, and yet, mapipilitan kang gumawa ng magandang copy for them para lang maibenta yung product nila. Pero actually, hindi effective yung product. Diba yung parang scammer ang dating. So sabi ko, parang ayoko yata ng ganun. Parang ayoko yung mapipilitan ako magbenta ng pangit na product. True. So naisip ko rin, sabi ko, tapos naisip ko rin, okay, meron akong background sa IT. So sabi ko, siguro piliin ko na lang, technology na industry. Since ang aking background, matagal ako nag-work sa software industry. So kinonsider ko na baguhin ang aking niche. Ginawa kong, sige, SaaS na lang. Pero hirap din ako maghanap ng kasi wala akong masyadong matanungan sa SaaS. Kukunti ang copywriter sa SaaS industry, software as a service. Kukunti. So wala masyadong matanungan. Wala din So, competition masyado. yun lang. Wala masyadong Galing. competition. Pero mahirap din Galing. siya. So, Pero mahirap din kasi isa kayo sa mga una, no? yes. At saka wala ka Galing. masyadong matanungan. So, pagka oo. So, meron naman isa. Si Aiza. Aiza Isa. Coronado. Isa. Oo. So, parang si Aiza ang naging inspiration ko to go into SaaS kasi nauna na siya doon parang 10 years na yata siya na nasa SaaS industry siya. And she is very successful siya doon sa na yun, sa niche na yun. Pero yun na nga, busy siya masyado para maging ko. So ang ginagawa ko rin ay nag-self-study ako. So para kasi pag pumasok ko sa isang industry, you have to study the market. And medyo iba yung marketing ng SaaS kasi iba siya sa e-commerce or sa coaches and course creators kasi pag e-commerce kasi, di ba, magbebenta ka ng product, one-off transaction. Pag naibenta mo, okay ka na, di ba? So, pero ganun din sa course creators, pag nabenta mo na yung course, di ba, okay na, tapos na. Pero sa SaaS, subscription model siya. So, parang tuloy-tuloy ang benta mo hanggat nandun siya sa free trial or free plan, tuloy-tuloy ang marketing mo hanggang sa magbayad na siya, mag-subscribe na siya finally. So, it's a series of steps. Hindi siya na parang one-off transaction. So, tsaka medyo mahirap din siya in the sense na bago mo siya i-market, kailangan medyo kabisaduhin mo yung functionality niya. Ano ba yung ginagawa nitong software na to?
So Mm-mm. hindi ka rin basta, hindi siya katulad sa e-commerce na halimbawa, okay, skincare products. So kunwari hinire ka ng Yeah. skincare, so meron kayong moisturizer, meron kayong cleanser, facial wash, meron kayong lotion. Madali, di ba pag sinabi mong moisturizer, alam na ng tao kung ano yun. You don't Mm-mm. have to explain ng maraming beses, di ba? Yung iba nga picture na lang. Picture na lang Oo. ibibigay. Tapos konting captions or konting copy lang. Maiksi lang yung copy Mm-mm. nila. Or, di ba? Or may video sila of a model, ganun. Pero sa SaaS, kailangan mong alamin kung ano yung ginagawa nitong software na to. So, kabisaduhin mo pa. So kung halimbawa ang style na tinuro sa amin noon, gumawa ka ng sample email copy para sa brand na to, SaaS brand na to. Before ako makagawa, ang mga classmates ko noon, ang bilis nila makagawa kasi diba, skincare sila, mabilis lang. Or bawa fitness product. Wala na maraming cheche bureche, ayan, makagawa na sila. Ako, 3 araw pa bago ako makagawa kasi nire-researchin ko pa nung ginagawa nito. Itong software na to, nung ginagawa niya. So talagang, Diyos ko, dadaan pa ako doon sa product tour nila. Titingnan ko pa yung mga blog reviews para maintindihan ko kung anong ginagawa. Kasi ayoko naman na nag-enroll din ako in some of them. Pero kumbaga, it takes several days bago mo siya makabisado kung anong ginagawa niya. I don't have those number of days. So ginagawa ko talaga, research talaga na katakot. Research Ang na katakot. galing. Bago ako makagawa ng copy, ng sample copy Wow. ko. Pero Mm-mm. nag-pay off yun kasi ginawa ko, yung sample Wow. copy ko, ginawa ko siyang portfolio. So nakagawa ako ng portfolio dahil gumawa ako ng mga sample email copy for certain SaaS brands. So naka-accumulate ako ng meron akong onboarding sequence, may welcome email, and then nurturing emails, nakagawa. So sa ibang brand yun, yung ginawan ko ng ganyan. Tapos gumawa din ako ng seasonal sales email. So Black Friday emails. So, yun, gagawa ka ng parang a series of sequence para makabenta ka ng Black Friday. Or halimbawa, Mother's Day email. So, Mother's Day, seasonal din yun. Ganun. So, later on, nagkaroon ako ng opportunity para business case study. May nag-offer sa akin ng sabi niya, Lynn, gusto mo gumawa ng business case study? Sabi ko, sige, gusto ko walang bayad yun. Pero kumbaga, naisip ko, sige, okay lang, wala akong bayad. Pero I will have this opportunity na ma-showcase ko yung skill ko as a copywriter. Pero syempre, kinakabahan ako na sabi ko, naku, uubra kaya to? Bebenta kaya to aking gagawin na email sequence? Kasi Galing. pag hindi bumenta to, patay ako, di ba? Nakakahiya, walang benta, no? Black Friday. So, US SaaS company siya. So, in-offer sa akin na gumawa ako ng Black Friday, Cyber Monday. So, yun, buti na lang, kumita siya ng $46,000. Wow. So, 5 Wow. emails, 5 email sequence siya. 5 emails ang ginawa ko. Na Wow. starting with yung teaser muna for the sale. And then, unti-unti, as the Black Friday approaches, nagsisend ako ng mga emails. Pero yun, ang ganda rin ng experience na yun kasi binibigyan ako ng feedback nung SaaS, yung SaaS client ko. Like for example, yung una kong ginawa, sabi niya, Lynn, medyo ang tono, may konting slight lang na kailangan baguhin. Kasi sabi niya, gusto nila yung dating ay parang i-imagine mo doon sa client mo how it feels. Pag ito na yung ginagamit ko, how does it feel?
So binago ko yung aking tone. So once lang naman niya kinorek ako, and then all the rest, wala na siyang binago doon sa ginawa kong kasunod. And ayun, talagang kuhang-kuha ko na daw yung ano. Kasi itong itong SaaS product na to, parang ginagawa niya, ino-automate niya yung mga trabaho na repetitive so that yung mga customers hindi sila mahihirapan. So it will make life easy for them. So yun, doon ako talaga nag-focus. Kasi 'di ba sa copy, so don't parang don't speak it. Make them feel it, 'di ba? Ganon. Make them feel how would it feel? Pag skin moisturizer, how would it feel pag nandoon na sa balat mo yun? Malambot na yung balat mo gawa ng skin Mm-mm. moisturizer. So, i-describe mo yon ang feeling na yon ng target market mo. How would it feel pag ito na yung ginagamit mo? Life Mm-mm. will become so easy. You can work anywhere kasi mobile yung app mobile. Pag nasa bakasyon ka, you don't have to miss an income, a day's worth of income kasi you can still work on your business even when you're away from your office kasi nandun ka sa bakasyon mo because may mobile app. Yung mga ganon. So parang ganon. Tapos nag-double down ako doon sa user testimony kasi marami silang user testimony na yun, gumaan yung buhay nila, nung ginamit na nila. So doon, pumili ako doon sa library of testimonials nila at nilagay ko yun sa aking copy. So ayun, successful siya. So ayun, nung November, December nangyari yun. By January, ang dami ng Tapos binago ko rin yung aking offer na kasi noong una, ang offer ko is email copywriting to retain uh, parang email copywriting to retain clients. Parang ganun yung offer ko. I have software SaaS companies to retain client through email strategy, parang ganon. Pero parang walang dating siya. So binago ko, sige, sabi ko. Pero this time, gumamit ako ng AI. Pinatulong ko si ChatGPT. Sabi ko, kung gusto ko, come up with an offer. Gusto ko yung offer ko will make me stand out. So, ang ginawa ko, I need you to help me create me an offer that will make me stand out in my niche. Okay, so ang binigay ko kay AI, nag-feed ako sa kanya, ito yung target market ko. Dinescribe ko yung target market ko. Kasi gumawa ako ng ideal client profile ko. So, dinescribe ko talaga as in demographic and psychographic. So, sinabi ko na he must be mga around early 40s. Sinulat ko yon lahat. He is young, ambitious, and energetic, and with very good ideas, but marami siyang pain. So, ang pain points niya, nilista ko rin yung pain points niya. Gusto niya Galing. mag-scale up sa kanyang product, but he cannot scale kasi maliit lang yung team niya. He has a lean team kasi startup sila, lean team sila. And so, he wants to do marketing, but he does not have time to do marketing. He wants to focus on product. Pero yun na nga, sabog-sabog yung niya kasi ang dami niyang inaasikaso. He's working on products, he's working on branding, and he's also working with developers. So parang nahihirapan siya. So sinulat ko lahat yun na he needs help with his marketing kasi hindi niya nakaya na mag multiple hats. And yun, pati nga anak, he has 2 children. He has 2 young children, nakalagay yun doon. Galing. And he is very, so sabi ko, he is, has difficulties with marketing because he has no time for it. And also, he is easy to work with, easy to talk to, and he does not micromanage.
because he trusts me as his provider, ganun. Sinulat ko yun. November ko yata sinulat yun. Alam mo, nung nagkaroon ako ng client nitong April, swak na swak, kung ano yung sinulat ko doon. Kung ano yung sinulat ko doon noong November Ang 2024. galing. Wow. Parang As minanifest in, mo siya. oo, kasi nung Galing. nag-reach out siya sa akin sa LinkedIn, di syempre ni-research ko siya, hinanap ko siya sa Facebook, hinanap ko siya sa LinkedIn. Nung nakita ko yung Facebook niya, uy, parang siya talaga to. Yung edad niya kasi ganun, no? Early 40s. Tapos, may dalawang young children. So, may dalawang young children siya. At tapos Ang yun, galing. oo, parang swak na swak talaga. Tapos, nung Wow. nag-discovery call na kami, sinasabi niya sa akin, I am wearing multiple hats because I have a lean team. Less than 10 lang kami dito. Less than Ang 10 lang galing. kami. So I really want someone to take charge of email marketing and onboarding. But I cannot Wow. do it kasi ang dami kong inaasikaso. I am working on branding, I'm working on development. Kasi nga magkakaroon sila ng bagong release. So I cannot, I need help. Sabi niya, I need someone to take over yung ganon. So nilinaw niya sa akin na, ayoko yung somebody who will wait for may utos ha. Wala, hindi ako mag-uutos. Gusto ko ikaw mismo mag-strategize ka dyan kung anong gagawin mo. Ganyan na ganyan yung prompt mo. Grabe. Oo, so ganun, oo. So yun. So parang nagpatulong ako kay ChatGPT, nag-come up with So sabi ko, please give me 4 kinds of offers. Sabi ko, or 5 yata or 4, hindi ko maalala. Give me 5 kinds of offer. Tapos ang in-input ko sa kay ChatGPT, in-input ko sa kanya yung description ng target market ko, yung ideal customer ko. And then, yung kung ano yung skills ko. Nagbigay ako ng lahat ng skills ko nilista ko. Tapos sinabi ko rin kung ano yung, halimbawa kung 10 skills man yung nilista mo, sabihin mo sa kanya kung alin doon sa yung top 3 mo, top 3 skills mo doon sa mga nilista mo. So ano pa ba in-input ko sa kay So yun, nilista ko yun. And then, so yung target market, tapos yung skills. Okay, ito pa pala. Pina-research ko si ChatGPT, ano yung top 10 pain points ng aking target market. Ano yung pinaka-top 10 niya. Tapos, pumili ka doon so ba sa top 10, tingnan mo rin kung alin ba doon yung swak yung skills mo. Tapos sinabihan ko siya na, given my range of skills and my top 3 skills, magbigay ka sa akin ng offer that will address the top 3 pain points of my target market. So ano yung top 3 pain points nila na mas ma-address ng aking skills. So gumawa siya ng parang 5 or 4 na options yata for me. Tapos sinabihan ko rin siya, and for each offer that you come up with, give the reason why you think I will stand out in that particular offer. Magbigay ka ng, so I did not just tell ChatGPT to come up with an offer. I told it, give the reasons why you think I will stand out in this particular offer. So Galing. nung tinignan ko yung generate niya, sabi ko, parang hindi naman ako mag-stand out doon sa iba. So, isa lang yung nakita ko na mag-stand out ako, yung technology nga, yung onboarding. Kasi doon ko na-realize, ang number one pain point ng aking target market ko is onboarding. Yung makakuha ng customers na mariretain nila. Kasi ang mga SaaS kasi, pag sinabi mong SaaS, ano ba itong mga ito? Ito yung Zoom. Zoom is a SaaS. Slack is a SaaS. Yung Trello, yung mga ginagamit sa Notion is a SaaS, di ba? So, di ba, pagka nag-ano ka ng app, di ba, nag-subscribe ka to an app, minsan, sandali mo lang siya gagamitin, ayaw mo na. Ay, hindi ko type to. Tapos mag-unsubscribe ka na. Itatanggalin mo na siya sa phone mo.
So pag Mm. hindi ka na nag-subscribe sa SaaS na yun, wala na siyang income from you. So ang Mm-mm. number one pain point talaga nila, paano nila ma-retain yung customers na hindi mag-unsubscribe sa kanila at tuloy-tuloy until magbayad na sa kanila. So onboarding ang tawag doon. Yung process na nag-start sila mag-sign up and then until gumagamit na sila actively ng product mo, ng software product na yan. That is called Like, onboarding. So trabaho ng onboarding specialist na i-maintain mo guide mo sila sa steps such that hindi sila bibitaw sa application mo at they will go on until magbayad na sila. Conversion na yon pag nagbayad na sila. So doon ka pala maka-convert after 2 weeks siguro. So hindi siya kapareho ng trial. e-commerce na pagbili Oo. niya tapos na, di ba? Tapos na yung Tapos na. transaction. Oo. Ito, talagang i-guide mo from May start to nurture finish. talaga. Oo, so mag-nurture ka dyan. And so Galing. ganun, so medyo mahirap siya. Mas mahirap siya na model Mm-mm. Pero nakataon lang kasi na ang background ko sa IT, yun ang parang ito yung naging strength ko doon sa aking skills Galing. na Galing. nag-stand out ako doon sa niche na yun. Pero kung sa health and wellness, hindi ako mag-i-stand out. Wala ako masyadong Di ba Ang kasi wala galing naman mo. ako masyadong di ba? So, Mm-mm. sa viewers natin, you examine yourself. Ano ba yung strengths mo? Ano yung skills mo? Hindi ako naniniwala na may tao na walang skills. Meron yan. You just need to inventory your skills and research mo yung target market mo. Ano yung pain points nila? Ano yung demographics nila? Ano yung bakit nila ikaw kakailanganin? Like in my case, multiple hats, wearing multiple hats, wala na siyang Mm-mm. oras para sa marketing. So such that kailangan niya ako kasi hindi niya na kaya. So ganun, isipin mo kung ano yung pain points ng target market Mm-mm. nyo para ma-engage ka nila. Ang So galing. na-discover ko na ito pala yung number one pain point nila, onboarding. At ito, kaya ko itong So, noong umpisa, ang aking offer, email copywriting lang, strategies to retain clients. So, hindi masyadong nag-i-stand. Hindi masyadong Pero nung sinabi ko na yung onboarding, ayun na, nag-click na sa kanila yung Galing. onboarding. Ang galing din kung So, paano mo inisip no? Paano ba ako magsa-stand out? Ano ba yung kaya kong i-offer kay client? Sobrang galing nun. oo. Kaya viewers. So mag-i-inventory kayo ng nyo. Kasi I'm sure meron yan. Yung isang kasama ko pala sa aking accountability group, sa freelance group namin na accountability group. Yun na nga, nabanggit nga niya na, ano kayang aking strength? Kasi ang kanyang niche ay mental health. Coaches for mental health. Pero siya kasi, ito hindi skill, experience. Nagkaroon siya ng experience of depression. So dumaan siya yung naging patient siya for a mental health therapist or coach. So dumaan siya doon, nakita niya yung process kung paano siya makarecover doon. Nakita din niya yung kumbaga nandoon siya, yung experience na yun, nakatulong sa kanya to familiarize herself with the industry. So yung ganong klase na maybe hindi mo siya skill pero experience mo siya. Then you Same can din also sa'yo sa use IT that. mo, di ba? Yes. Experience din siya. Yung corporate Oo. time mo, ngayon nagagamit mo siya. So it's not Oo. always. Ang galing. Oo. So it's not always skill ang kailangan mo. The experience din. So may experience ka sa ganun. You can use that as a strength. Na i-feed mo Mm. yan. I-feed mo yan doon kay ChatGPT. Basta lahat ng sa tingin mo. So kumbaga, piliin mo yung niche. Ako kasi pinili ko niche, may alam ako. So actually, hindi siya Galing. talaga yung number one love ko. Ang number one love ko is health and wellness. Kaya lang, naisip ko, pag yun ang pinili ko, health and wellness, hindi ako mag-i-stand out kasi wala naman talaga ako masyadong skills sa health and wellness. Well, meron ako Yung, experience, yung health challenge ko.
Pero Mm-mm. ayoko kasi pag-usapan yung health challenge ko. Mm, parang pag palaging So, ganun, 'di ba? So dito tayo sa talagang ano mo, eto na yung parang na-perfect mo over the years na skill eh. So ano ka, SaaS onboarding copywriter ka ngayon. Ang galing. Inspire mo naman mm. sila kung magkano yung na-close mong client. Kung okay lang sa'yo i-share. Yes, of course. Yan. Oo. Sabihin na natin, medyo nagkamali pa nga ako dito. Kasi mababa yung na-pitch ko. Kasi nung nagtatanong ako, sabi ko, kasi yung onboarding skill is different from email marketing or email copywriting. Iba pa siya. Parang hiwalay pa talaga siya na skill. So in fact, yung project ko, which is a 3-month project, yung first 2 months ko, phase 1, phase 2, onboarding lang yan. Ang phase 1 and phase 2, which consists of 2 months, onboarding lang lahat yan. Walang kinalaman ang email marketing dyan. Walang kinalaman ang copywriting, onboarding lang. Kung paano ko sila tulungan na ma-onboard yung mga customers nila. So, ang phase 3, nandoon papasok yung email copywriting. So, kagabi I was attending yung webinar ni Aiza. The other night yata yun. Webinar niya. Sabi ni Aiza, sa onboarding, before you write any piece of email, may gagawin ka. Sabi niya, may gagawin ka muna. Hindi ka muna magsusulat ng email. So, yun na nga. Yung una mong gagawin is onboarding muna. I-map out mo yung onboarding steps para yung mga clients ay hindi umalis, hindi sila mag-unsubscribe. So ang nangyari sa akin, nung ginawa ko tong conversation kay ChatGPT about giving me a list of offers, that was last year pa, siguro mga middle of last year. So nung nalaman ko na, sige, kailan talaga mag-focus ako sa onboarding, ginawa ko talagang sandamakmak na basa ang ginawa ko. Nagbasa ako about onboarding. So, ang dami kong kinonsume na mga articles about it and even books para lang kabisaduhin talaga siya. So, parang talagang, okay, ito, magpapaka-ano na ako, kakaririn ko na to. Kasi, kakaririn Kinareer ko mo na na to. Okay, talaga. narin ko Very na good. Ang talaga. galing. Ang galing. Oo, kasi mahirap mag-offer ka na hindi mo alam, di ba? Parang, Mm-mm. although sinasabi na iba, pwede mo namang aralin while you are working, pero mahirap siya eh. Mahirap siya aralin while working eh. So, ang Totoo. ginawa ko, anyway, hindi ako yung tipo ng tao na mag-offer ako nito pero nanganggap pa ako. Parang ayoko yata yun kasi pag pumalpak yan, biro mo, yung ROI nila yung involved eh. Walang Mm, ROI. So, kaya nga ano nakakatakot yun. actually, actually ang ganda nga ng Nakakatakot. ano, 'di ba parang yung offer mo kay client mo. Nakita ko kasi to dun sa teaser ni Sensei. So ang offer mo sa client mo $3,000 for 3 months tapos may project commission ka na Yes, 5%. oo. Pero actually, mababa pala siya. Ang Kasi baba alam mo, yun. mababa siya. Kasi nagtanong ako, sabi ko nga, di ba, wala akong matanungan na iba. Si Aiza lang. Kadalawa lang kami, kilala ko na nag-o-offer dito. Pero si Aiza, I cannot offer yung kapareho ng rate niya kasi siya, expert na siya eh. Eh ako, beginner pa lang ako. Wala pa ako experience mag-onboarding. So, anyway, nagtingin ako. Tapos ang ginawa ko, kasi wala akong matanungan kundi si Aiza, Mm. sa LinkedIn, nakipag-link up ako with mga experts sa onboarding. So, mayroon ako doon mga na ano. So, yung isa, nagtanong ako doon sa dalawa na experts. Yung isa, ano, Canadian siya na ano. Ang isa naman French. Yung Canadian hindi masyadong nagre-respond, pero yung French nag-respond. Bait ng French. Nag-respond sa akin, binigyan niya ako na ano. O kaya lang, by the time siya nag-respond sa akin, too late na. Kasi ang tagal, Mm. para mga 2 linggo yata o 3 linggo siya nag-respond. Eh syempre, kailangan ko na ipasok yung aking proposal doon sa client.
So, ang ginawa kong basis na lang, parang email copywriting, ano. So, Mm-mm. 1,000 actually is email copywriting lang yun. Hindi pa nga email marketing eh. Mm-mm. Nung sinasabi ko kay Aiza, sabi ni Aiza sa akin, ano ba yung happy price mo? Sabi ko, ang happy price ko actually is 2K. 2,000. 2,000 per month ang aking happy price. Sabi niya, sobrang taas naman yan, Miss Lee. Ang taas daw. Sabi ko, ganun ba? Hindi ako. Sabi niya, kasi ngayon, alam mo, hirap-hirap ngayon makakuha ng client sa SaaS. So baka mahirapan daw ako. O sige, babaan ko na lang. Kaya lang, I need to, sa proposal kasi, in-encourage kami na mag-offer, even kay Sensei, sinasabi niya, mag-offer ka ng 2 price options, 2 or 3 price Mm-mm. options. So sabi ko, sige, 2 price options ang gagawin ko. 1,500 at saka 1,000. Siyempre, pinili niya yung 1,000, no, mas mura. Although, ang 1,000 ko, naglagay ako ng 5% commission kasi sobrang baba naman noon kung 1,000 lang. So, Sa ganun, 5% nag-offer ako commission, na, oo, ang ganda 1,000. nun. Oo, Doon so may maganda 5% yun. commission ako. Win-win kayong Ah, dalawa ni client. oo. So, pinili niya yun kasi mas mura. Pero ngayon, nung natanggap ko na yung sagot ng Frenchman, naku, ang offer pala sa international market, 3,500 per month ang retainer. So, What? international market, 3,500. So, Wow, sabi ko, buti na lang, oo. project-based kayo. Oo, sabi ko mababa pala yung yung 1,000 mababa. Kaya ngayon sabi ko, okay lang kasi 3 buwan lang naman. At saka wala naman ako experience, so okay lang. Mm-mm. Okay. So sabi ko, pag nag-pitch na ako ng retainer, doon ko na lang siya gagawin 1,500. Oo. Kasi hindi ako basta maka-akyat din sa 2,000 kasi kumbaga wala pa Mm-mm. silang income eh. Siguro pag nag-income na sila, saka na nga ako mag-pitch ng 2,000. Totoo. Oo. Pero Pagka-income, pagka-sales generating ka naman na, wala siyang magagawa kung hindi ibigay oo, yung yes. talagang price mo, 'di Oo. ba? That's Kasi only ROI, fair. ang ginagawa Oo. ko, yun ang mag-allow them to scale. They cannot scale Yeah. without onboarding na maganda. Yeah. Hindi sila maka-scale Galing. up. So talagang ito yung tutulong sa kanila para mag-scale up sila. So yun. Galing. So I'm confident na ano. At saka, ginawa ko talaga ito, talagang nagbigay ako ng super gandang impression sa aking client. So guys, pag may client kayo ha, first impression, gandahan nyo na para hindi ka nabibitawan. So Tot- talagang yung mga feedback sa akin ng client ko talagang puring-puri siya. Even kanina, nag-call kami kanina. Ay sabi niya, I really appreciate your being proactive, yung you're staying on top of this. Kasi sobrang busy siya, hindi niya ako masikaso eh. Pero na-realize niya na tumatakbo yung project kahit na wala siya. Kahit hindi niya ako Yun. tinitingnan, tumatakbo. So talagang guys, talagang gandahan nyo para walang masabi sa inyo. Siguro nakatulong din sa akin during DC. Biro mo, wala akong practice sa discovery call. First discovery call ko rin siya. Wow. Kasi, um, so ang ginawa ko lang, nag-prepare ako ng discovery call na naka-swak sa SaaS. Tapos habang nagdi-DC kami, binabasa ko siya. Kasi nandoon siya hindi naman niya nakikita binabasa ko eh. So mayroon akong guide. So naka-Google Docs siya. So binabasa ko. So hindi naman halatang binabasa ko. Mm. Tapos, ang maganda lang, kasi di ba inaral ko yung industry, yung SaaS onboarding, inaral ko to. Sabi ko nga, naku, para ako may masteral degree sa onboarding. So during the call, nakita niya talaga na confident ako Mm-mm. na parang Tama. I know what I'm talking about. So parang na-sense niya talaga na I know what I'm talking about. So in fact, during the DC call, in-offer niya na sa akin yung retainer. Nag-offer siya ng retainer sa akin. Pero tinanggihan ko yung retainer. Sabi ko, sige, I'm open to retainer. Sabi ko, pero nung ginawa ko na yung proposal ko, hindi retainer yung ginawa ko. Project. 3-month project. So, nung sinend ko na sa kanya via email, tinanong niya ako, sabi niya, sabi niya, akala ko ba retainer yung gagawin mo? So, what will happen to us after July? Kasi matatapos yung aming project by July.
So what will happen after July? Are you staying on to do the testing and optimization? Sabi niya sa akin. Sabi ko, I told you during the call that I want a trial period where we can work together and gauge whether we are a good fit. Kasi sinabihan ako ng mga kasama ko na freelancer, sabi niya, huwag ka munang mag-ano ng retainer kasi hindi mo pa alam ang ugali niyan. Baka mamaya toxic pala siya. Mamaya toxic pala siya. Ang hirap niyan pag nag-retainer ka na matagal na panahon, di ba? So, trial muna. So, sabi ko sa kanya, yes, if after the project of 3 months, if we think that we are a good fit, then we can come up with a retainer contract, sabi ko sa kanya. So, ayun. So, looking forward siya doon sa magre-retainer ako sa kanya. Kasi talagang walang gagawa talaga nitong ginagawa ko. Wala silang taong nagagawa doon. So, ayun, I'm hoping na papayag siya sa aking ihihirit sa kanya na increase. Malaki yung, hindi malaki yung ihihirit mo, lalo na sasamahan mo na siya hanggang after pa ng onboarding. So, I think, syempre, new Yes. skill din yon, diba? Oo, So, kasi yay! sabi ko sa Excited kanya, ako for you. oo, kasi yung pag nag-retainer ako, sabi ko, kasama na dyan yung newsletter, nurturing, kasi hindi naman kasama sa onboarding yun eh. Ang onboarding hanggang free trial lang. After the trial, wala nang sasalo. So, kailangan may sasalo na emails. So, yun, kumbaga, ma-expand yung coverage ng services ko. So, palagay ko worth naman na mag-increase siya kasi Very, very. hindi na lang onboarding yung gagawin ko eh. Very worth. So, so sabi ko, ay nako, pag natapos ko na tong client ko na to, pwede na akong mag-charge ng 2,000 na. Yay! Oo, update mo May kami experience na. Kailangan mo kami update. Pero actually, hindi ko rin alam kung kaya Manila. Baka kasi mami, hindi din nila kaya. Kaya yan, na-manifest mo nga siya as a client eh. Diba? Ma-manifest natin na kaya niya. Oo. Galing-galing. Yes. Yay. So, my question, go. Sige, May ano yung question lang question? kami. Yes. Para ma-share mo din sa kanila, what were the self-limiting beliefs na naging obstacle mo siya for your success right now? Okay, ang aking actually sabi ko nung nag-start ako mag-freelancing, ang parang limiting belief ko lang is sabi ko kaya magsulat ng katulad ng mga ginagawa ng mga classmates ko. Gagaling ng mga classmates ko eh, magaling silang copywriters. Eh ako parang napapangitan ako sa sulat ko. Kaya ko kaya yun, sabi ko. So yun ang doubt ko kung kaya ko. Kasi sabi ko, siyempre wala naman akong background, wala akong portfolio nung nag-umpisa ako. Mga exercises lang doon sa mga course na tinake ko, yun lang yung aking portfolio. So, yun, ang aking self-limiting belief ay kung kaya ko. So, parang mayroon ako imposter syndrome. Even sa onboarding, feeling ko imposter ako. Ang Kasi, galing mo pa. Oo. nakikipag-link up din ako sa LinkedIn. May marami din doon ng mga nag-onboarding din sila. So, feeling imposter ako minsan. Sabi ko, baka magagaling to mga ito sa onboarding. Actually, sobrang daming nakaka-relate sa'yo na copy ninjas. As in, sobra. Kasi syempre, ganun lang din sila nag-start ng portfolio nila. Tapos feeling nila hindi din okay. Pero look at you. Ang galing ko. Yay! Oo. So, katulungin nyo si ChatGPT. Gamitin nyo para makakuha kayo ng Best friend. magandang offer. Ginamit ko yun to build my offer. And then, pero ito, ang ginagawa ko ngayon, although may client ako, I would suggest na mag-continue kayo to outreach. Mag-outreach kayo to get a client, even though may client na kayo. Kasi, di ba, ang copywriting, good ka lang kung may client. Pag nawalan ka ng client, at hindi ka nagbi-build ng parang presence mo doon sa target market mo, mahihirapan ka. So, dahil ako, ginagawa ko, nag-build ang aking target market kasi sa LinkedIn sila. Doon sila sa LinkedIn, mga SaaS founders and CEOs. So, ang ginagawa ko, I make myself visible in LinkedIn. So,
dati nagpo-post ako mga twice a week sa LinkedIn para lang visible ako to my market. Pero ngayon, once a week na lang kasi may client na ako eh. So once a week na lang. Pero ang key doon is nandoon ka pa rin. Kumbaga, keep yourself visible para pag nawalan ka ng client, madali kang makahanap. So in fact, tuloy-tuloy ang pasok ng inbound leads ko. Kahapon nakatanggap ako ng another inbound lead. Nire-recruit ako maging life cycle marketing manager. Life cycle marketing manager kasi nakalagay doon sa aking life cycle marketer. Kasi ako email life cycle marketer. So naghanap pala sila ng life cycle marketing manager na nag-specialize sa email. So email talaga. So kumbaga swak na swak pa rin doon sa offer Oo ko. nga. Life cycle kasi siguro manager kasi nga may background ako as a manager. So ganon. Kaya lang tinanggihan ko kasi sabi ko gusto ko mag-focus muna dito sa one client. Kasi kumbaga kinakabisado ko pa yung onboarding. Pero siguro once na makatapos ako sa isang client, palagay ko medyo madadalian na ako dun sa kasunod. I can probably take 2 clients na pagkataon. Pero so dahil tinanggihan ko to, pinasa ko siya kay Aiza. Ay, ang Ni-refer ko si fair. Kaya Aiza. din talaga connection eh. No? No, Tiga may referrals, no, connections. may So, maganda referral. talaga. Even may inbound ako galing Portugal. So kailangan din niya ng onboarding. Sabi ko sa kanya, natanggap ko na yung US ko na client. Sabi ko, Mm-mm. so kailangan ko siyang i-decline kasi ayoko mag-take ng more than one. So ginawa ko rin sa kanya kasi before ko na-close yung kano, kausap ko ka-chat ko na tong Portuguese na to. So sabi ko, sige, kasi sabi niya, I would like to explore, sabi niya yung explore yung opportunities, how you can help us. Sabi, syempre, ayaw ako. Hindi ako aayaw, no? Kasi hindi ko pa nako-close yung American eh. So sige, sabi ko, I'm open to helping you. Tapos ang ginawa ko, nag-subscribe ako sa kanyang app. May app kasi siya eh, di ba? Nag-subscribe ako. Tapos basta tinesting ko kung anong ginagawa ng app niya, kinabisado ko. Tapos kung may mga comments ako or criticisms ako or sinulat ko lahat yun. Parang ni-review ko yung app niya. Tapos biglang na-close ko yung American, yung US ko na client, na-close ko. Tapos, sabi ko, kailan ko balikan tong Portuguese. So ginawa ko, para hindi naman masama loob niya na, kasi nagsabi ako, natutulungan ko siya, tapos biglang hindi na ako sa kanya. So sabi ko sa kanya, I have reviewed your product, sabi ko, and I found 3, sabi ko, kasi hindi siya, i-challenge niya yung market leader. So, nandun siya sa market na mayroon ng brand leader, mayroon ng nagli-lead doon sa market na yon. So, siya i-challenge niya, bago lang siya. So, maganda yung app niya, pero mura. Yun ang kanyang differentiator doon sa kanyang challenge na leader. Mahal yung leader. Ano to eh? Scheduling tool siya. Eh, di ba ang scheduling tool, ang Calendly yung leading. Siya bago lang siya. Pero mura siya. At saka very din siya, intuitive din siyang gamitin. So sabi ko sa kanya, ito yung napansin ko na differentiators mo. And you can use these 3 differentiators to challenge the market leader. So binigay ko sa kanya lahat yun. Tapos sabi ko, and also, I subscribe to your app. Wala akong natatanggap na onboarding email. Sabi ko, I only received one, yung confirmation email lang. So, that means you need an onboarding email. Sabi ko, kailangan mo ng onboarding emails. So, So, dahil hindi kita, I do not want, my plate is full right now. I cannot serve you. But I want to help you. So, I'm referring, ayun, si Aiza ulit yung aking refer sa kanya. So I'm referring my Madaming friend space sa also. onboarding. Madaming space sa onboarding. So So, galingan nyo, refer guys. ulit. But I think the difference with onboarding sa SaaS, sobrang dami. Like you have to do tons of research para Yun talaga lang. makuha mo Yun yung lang. ng client. Pero ang galing mo, Lynn. May So, question ulit kami. So, yes. what were your external struggles? Mga Um, naging obstacle mo for your success? meron akong nung time na
I was actually, just after the pandemic, nagkaroon ako ng mga parang emotional struggles kasi nagkaroon ako ng parang parang falling out with a very close friend. So Mm. nagkaroon kami ng falling out ng very close friend ko. So matagal ko siyang kaibigan. Tapos parang na feeling betrayed. Feeling betrayed ako. So masama ang loob ko. Parang, in fact, parang na-traumatize ako. So ang hirap mag-isip, di ba? Ang hirap wala ako sa mood maghanap ng client, wala ako sa mood mag-write ng copy. So, parang nag-time off ako from doing any freelancing. Wala akong freelancing na ginawa. So parang for 2 years ako na parang gano'n, na parang na-disable ako parang nawala ako sa mood or sa groove because of that. Pero ayun, naka-recover din. So, so talagang all things must pass. So Mm. lilipas din yan. Kung ano man yung crisis mo ngayon sa buhay or sa lilipas din siya. So, kaya mahirap talaga pag emotional yung struggle kasi parang mahirap pag-isip. Pero Mm. ayun, after naka-recover ako, that's parang tamang-tama yung pagpasok ng persuasive copywriting. Kaya ayun, sabi ko, ayun, nag-enroll agad ako sa kasi yun na yung tail end na ng aking falling out doon sa kaibigan ko eh. Galing. So, nakatulong mag-recover sa akin itong persuasive copywriting. Naging busy ako. Nag-invest ka sa Na-focus na, sarili mo. oh, Ang galing. na-focus ang aking sa kanya. So, Galing. saka ang struggle ko rin yung siyempre learning the tools, pero yun na nga. Siguro malaking tulong sa akin yung curiosity ko. Kasi curious ako eh. Curious ako matuto. Siguro, brought about din ng aking technology background. Pag sa technology kasi, hindi ka pwede pahuhuli. Laging mag-aaral ka ng what's new in technology. So, ang technology mabilis mag-evolve. So kami, laging nag-aaral kami. So mula doon sa 19 kopong-kopong na technology hanggang to the present talagang. Wow. So, Oo nga. Ang galing mo. actually ako, sabihin nyo ng Wow. mga nanay at mga tatay at lola nyo na to, mainframe programmer ako dati, software engineer mainframe. Wow. Pero ngayon, nung nag-graduate ako doon sa British company, na siya, Java na o di ba say mo, the latest in technology pa rin, Java na ako. So, nag-lead ako ng Java team, dalawang team sa Ireland and UK. Galing mo. So, yun. So ngayon, hindi ako natatakot mag-learn ng AI or any apps or any tools kayang aralin mo, di ba? Kung ako nga na gurang kaya kayo pa, di ba? Galing mo, Lynn. Sobrang galing mo. I hope everyone na inspiration niyo si Ma'am Lynn. Sobrang galing niya talaga. Ako na-inspire ako din. Sobrang galing. So, if you have a lesson, 3 lessons that you will teach your younger self, what would it be? Okay. Ang gusto ko siguro sa be kind to yourself kasi syempre tayo nagkakamali, tayo bago. So speak kindly to yourself. Huwag natin i-berate ang sarili natin. And do not put limitations on yourself. Kasi lahat yan, lang yan. Kumbaga ini-imagine mo lang yung mga limitation na yan. Ako din naman nag-i-imagine, pero kahit na tingin ko may limitation ako, sige, go lang. Di ba? Go lang ng go kahit na Galing. kahit na tingin. Ako nga, di ba doon sabi ko sa inyo, doon sa peer group ko, meron akong accountability group. Lahat sila nakakuha na ng client. Ako wala pa rin. Nag-aaral pa rin ako ng how to do discovery calls, how to mga gano'n, how to reach out to a client, mga ganyan pa rin. Nag-aaral pa rin ako kung gano'n. Hindi pa rin ako sila nakakuha na sila, kumbaga nauna sila. Tapos ayun, parang nape-pressure ako na in fact may isang nagpe-pressure sa akin na
bakit ka pa nag-aaral-aral yan? Diretso ka na, kuha ka na ng ano. Sabi ko, ay hindi ako ganyan eh. Iba ang style ko. Sabi, True. iba ang style ko. So, may isang nagpe-pressure sa akin, pero I did not allow her to pressure me. Sabi ko, no, hindi bagay sa akin yan. Hindi ako comfortable doing that. So, okay lang, I will learn at my own pace. I will do this at my own pace. So, talagang mabagal talaga ako. Pero kumbaga, deliberate yung pagbagal ko. Hindi ako ano na, oh, sila, nakakaingit na sila, oh, nandun na sila sa, Ang ako, galing. andito pa rin, oh. Pero Ang okay lang. galing. Parang mayroon akong, another, siguro ma-share ko sa inyo, be grateful. Alam mo, akala mo napakasimple ng advice na be grateful. Pero para sa akin, ano siya, mind shifting yung gratitude. Kasi when you feel gratitude, alam mo yon yung, ang ginagawa ko, nagbe-visualize actually ako. I visualize things. Marami na kasing nangyari sa akin itong visualization na to eh. Nung may health crisis ako, nag-visualize ako para gumaling ako. Gumaling ako. Even though, nung time na nag-visualize ako, you visualize it in such a way na as if it already happened. Visualize it as if it already happened. And then, pag visualize mo na it already happened, di ba ang feeling mo, grateful ka. Ay, grateful ako, nakuha ko yung, yung aking goal na matagal ko nang gusto mangyari. Oh, so, thank you, Lord. Di ba, ganun, grateful ka. It changes your frequency. It changes your frequency such that pakiramdam ko nagmamanifest siya. Nakakatulong para mag-attract ng reality na yon. O sabihin nyo ng wo yan, wo. Pero it happened many times to me. Ganda. Actually, yung Europe trip ko na yun, binisualize ko lang actually yun. I visualized it. And ayun, napapunta ako doon sa trabaho na nakapag-trip ko sa Europe. Pero binisualize ko lang yun. And then, yung sakit ko, binisualize ko rin na gumaling na ako. And this is it is life-threatening disease. Life-threatening disease siya, pero hindi ko na lang bagitin kung ano, pero it is. And then, itong client ko, binisualize ko ito. As around December, January, mayroon na akong feeling, parang may feeling na ako na darating na yung client ko. Parang gano'n, may feeling ako gano'n, na hindi ko ma-pinpoint kung bakit. Pero yun lang, yung feeling of gratitude, yung grateful ka, Lord, thank you for this blessing, yung gano'n lang. Parang nakikerry siya, parang nako-communicate ko yung desire ko na yun. Nako-communicate ko yung ganong So, gratitude. And ano pa ba? Sobrang ganda, Lin. Sobrang inspired ako. Ang Ayun. ganda kasi parang sometimes hindi ka na parang na-take mo for granted, 'di ba? Na parang lahat ng ano, pero if titignan mo nga siya on a grateful perspective, 'di ba? Oo. Parang para sa akin life-changing yung gratitude. Ang ganda. Oo. So don't give up ha. Develop ito pa pala ang third ko. Cultivate grit. GRIT. Grit and curiosity. Love for learning. Kasi alam mo, hindi tayo halimbawa ako, I always look forward to my learnings. Learning new things. Like ngayon, nag-aaral ako ng 3 tools. User guiding, GHL, Go High Level, at saka mouse flow. 3 tools yan na inaaral ko ngayon. Parang nagsasabay-sabay na sila. Di ba napaka-challenging? Pero exciting siya para sa akin. Kasi I'm learning something new. Exciting siya. So gusto ko siya. I'm very curious how it works. So ganun din dalhin mo. Even in conversation with ordinary people. Halimbawa, be interested in people. Be curious. Be curious kung may kausap kayo. Tanungin niyo siya kung anong ginagawa niya, what makes her, ano yung paborito niyang gawin pag weekends. Start a conversation with strangers.
Be curious. So care mo yung curiosity na yan sa client mo. Or sa ginagawa. Great naman. It's not yung kahit mahirap, sige lang. Kasi basta tuloy-tuloy ka lang, huwag ka mag-give up. At bubunga din yan. Pero syempre, you have to assess your strategy. Hindi pwedeng sige-sige lang, pero yun pala, hindi na effective. So, get something na ka-soundboard mo. Maybe a fellow copywriter or someone senior na copywriter and review your strategy with them. Tingnan mo kung may kailangan ka bang i-improve. So kung merong kang accountability group sa copywriting, pwede mo silang pwede kayo mag-hold ng ganong klaseng sessions na 6 na buwan na ako dito. Yun pala yung offer mo hindi nag-hit doon sa target market mo. Di ba? So may kailangan ka palang i-tweak mo yung offer mo. Or maybe you need to tweak your skills. Lalo na ngayon in the age of the AI. Ako, Diyos ko, pag naiwan ka dyan, goodbye ka talaga. So, ang curiosity na yan, when you carry it to sa AI, di ba? Nandoon ka sa, yung inaalam mo rin, kumbaga huwag ka pahuhuli, kung kailangan mo aralin yan, aralin mo. Hindi ka mahuhuli, and learn to reinvent yourself. Ako, IT ako, pero I reinvented myself as copywriter. And pwede ka rin naman mag-reinvent ng sarili mo. Don't limit yourself. Naku, Diyos ko, babata nyo pa, huwag nyo i-limit ang sarili nyo. Ang gagaling ninyo, huwag nyo alisin nyo yung mga cobwebs sa utak ninyo that holds you back. Kasi malaki ang potential nyo. At saka, for your sake, di ba, kung may pangarap ka, go for it. No, don't let fear hold you back. Let your fear be your motivation to improve. Ang ganda. Thank you, Lynn. Guys, sobrang ganda ng reason ni Lynn. Sobrang na-inspire ako. Grateful. Sobrang grateful ako sa lahat. Thank you, Lynn. Thank you so much. Sana Guys, nakatulong. sana talaga. Guys, sana nanood kayo. Sobrang daming shinare ni Lynn na sobrang valuable lesson for today. Hashtag thank you, Lynn. Thank you, Lynn. So, ayan. You're So, welcome. Thank you. Thank you, din. Happy to thank share. you. Thank you. So, anything else that you would like to share to our copy ninjas? Sila kung may tanong sila. May question ba kayo, guys? Ayan. So, wait lang. Hindi ko makita yung sa May question ba kayo, guys? 3 question lang. Sobrang generous na ni Lynn today. Thank you, Lynn. Ang dami nagsabi, thank you, Lynn. And si Liana's here. Thank you. So, may question ba kayo, guys? Comment nyo below. Someone said, alisin nyo yung cobwebs. Ay, sorry. Alisin yung cobwebs sa utak nyo. Don't hold yourself back. Ang ganda. So, yan. Thank you for the inspiration and wisdom from Bing. Thank you, Lynn. So, I don't think they have questions. So, thank you, everyone. Thank you for watching. Thank you, Lynn. Thank you. Thank you, din. Bye. Bye.